Purihin ang poong mahal sa angkin niyang kabutihan. Mapalad ang tumatahan sa templo ng poong mahal, nagpupuring walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon, tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakaririnig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Maligayang kapistahan po. Sino po ang mga taga-gagalangin? Taas po ang kamay ng mga taga-gagalangin. Sa iba po, maligayang pagdating sa tahanan ni San Jose. At dito po sa mga taga-gagalangin, sana naman magpakain kayo mamaya. Di ba pag piyesta, nagpapakain, dahil yan ay isang tanda ng ating pagpapasalamat sa mga biyaya na ating natatanggap sa tulong ng ating patron na si San Jose. So hindi lang tayo basta lapit ng lapit kay San Jose, dasal tayo ng dasal kay San Jose, tapos nasasagot naman, binagkakaloob naman sa tulong ni San Jose, bakit ang kuripot ninyo? Pakain kayo sa mga kapitbahay ninyo mamaya, ha? Kasi dito sa ating parokya, dito sa Gagalangin, hindi nasanay yung mga tao na magdiwang sa mismong araw ng kapistahan ni San Jose. No? Ito, yung ating patron. Nasanay sila na tuwing 3 linggo ng Mayo, doon nagsiselebrate. Doon nagkakainan, naghahandaan, nagpa-party-party. So, hindi naman natin po inaalis yun. No? Pero sana sa mismong araw din, maramdaman natin at iparamdam natin sa mga tao na napakalaking bagay, napakalaking tulong ng presensya ni San Jose. No? Na siyang patuloy na nagtatanggol sa bawat
pamilya. Kaya ngayon, sa ating ebanghelyo, narinig natin ang isa sa mga kwento ng mag-asawang si Maria at si San Jose. Medyo nawawala na kasi itong bagay na ito, no? Yung sabi kasi sa unang bahagi, taon-taon tuwing pisa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. Dahil yun yung para bang prescribe para sa kanila. Pero sa konteksto din, kung uunawain natin mabuti, walang say ang mga kababaihan. Kung ano ang paniniwala, kung ano ang pananampalataya ng tatay, ng ama ng tahanan, yun ang pananampalataya ng buong pamilya. So, marahil, si Jose, sabi nga po, si Jose ay tapat na lingkod din ng Panginoon. Hindi siya mayaman, kaya nga karpentero ang kanyang hanap buhay, simpleng tao, pero tapat siya sa kanyang pananampalataya. So, taon-taon, si Jose ang nagdadala sa kanyang mag-ina doon sa templo, doon sa Jerusalem. So bakit ko ina-assume? Kasi si Jesus, nung siya ay 12 taong gulang na, nagpaiwan sa templo, sanay na siya doon sa templo, sanay siya doon sa lugar. Kaya nagpaiwan si Jesus. Na inaakala naman ng dalawa, ni Maria at ni Jose, nawawala si Jesus. Pero dito maganda po kasi yung halimbawa nitong dalawa, na nung nalaman nila na wala si Jesus, ang kanilang anak sa isa't isa, hindi sila nagsisihan. Hindi sila nagbatuhan ng, anak mo yan bakit hindi mo binantayan? Kundi, sabay nilang hinanap, sabay nilang binalikan kung saan nila nawaglit sa kanilang paningin si Jesus. At malaking bagay yun, Malaking bagay yun para sa mga mag-asawa, lalong-lalo na po sa mga tatay o asawa, na dapat, siya ang mangunguna, siya ang dapat na kakitaan ng pananampalataya. Hindi lang kayo basta, sa mga tatay na naririto, maging sa mga online, hindi lang kayo tatay para mag-provide ng pangangailangan ng inyong pamilya. Pinakamahalagang kailangan ninyo i-provide pananampalataya sa Diyos, katapatan sa Diyos. Hindi pwedeng dahil, lalaki ako. Minsan yung mga tatay, pag sinabing lalaki, medyo awkward para sa kanila ang mag-sign of the cross, ang lumuhod, ang magrosaryo, ang magsimba. Kung alam nyo lang yung napakalaking epekto sa isang pamilya na mismong ang tatay ang nagyayaya na magsimba ang pamilya. Yung hindi ka papayag, yung bang yung tamang higpit mo, ipinapakita dito na kailangan, dapat tayo magsimba. Magagalit ka at pagagalitan mo ang iyong mga anak kung hindi sila babangon at sasama sa iyo na magdasal o magsimba. Kung alam nyo lang, yung epekto niyan, sa umpisa, siyempre, mga bata, medyo matigas ang ulo, aayaw-ayaw pa yan, pero kung madidisiplina sa tamang paraan, hindi sa pangbubulyaw, hindi sa pagmumura, hindi sa pambubugbog o pagbibitaw ng mga masasakit na salita, kundi sa tamang pag-anyaya na ipinapakita sa mabuting gawa. Kaya nawa, minsan, napapansin natin ngayon, karamihan, mga kababaihan ang pumupuno ng simbahan. Nasaan ba yung mga asawa ninyo? Pinatay na? Maga kasi namamatay yung mga kalalakihan, Yung mga tatay ang unang namamatay. Katulad ni San Jose, na unang nawala.
Kaya meron tayong imahen dito ng La Muerte, no? Sa mga hindi po nakakaalam o hindi masyadong aware, ang imahen pong naririto, kasi nung una kong dating dito, sabi ko, nung namatay ba si Jesus, nandun si Jose? Yung pala si Jesus pala yun. Nandun doon. So, ito yung tagpo na kung saan ay, no, nung namatay si Jose, nandun pa si Jesus, nandun si Maria. No? At yan po yung imahe na yan. Ito yung tawag nating La Muerte, no, yung kamatayan ni San Jose. Pero nawa, no, hindi ko naman pinagdarasal na ngayon na, no. Pero nawa, sa lahat ng mga tatay, bago man ninyo iwan ang inyong mga pamilya, sana po ay talagang naipundar ninyo ang pinakamahalagang kailangan nila, yung pananampalataya na nagpapatatag sa kanila. Mawala man kayo sa mundong ito, magiging matatag ang iyong pamilya. Amen.